Samantala, nananatili pa rin ang tiwala ng mga negosyante sa Administrasyong Duterte sa kabila ng mga alegasyong ibinabato laban kay Pangulong Duterte at sa anak nitong si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Gihit ng mga ito, may tuturing na haka-haka lamang ang mga isiniwalat sa Senate hearing lalo't walang matibay na ebidensyang hawak ang testigong si Edgar Matumbato. May report si George Bandola. Hindi kinagat ng mga negosyante ang mga alegasyong nagdadawit sa Pangulo sa iba't ibang kaso. Ayon sa mga negosyante, buo ang kumpiyansa nila sa Pangulo at pawang haka-haka lamang ang mga umano'y pagsisiwalat sa Senado. I know naman in politics, when it comes to this thing, I say he says, something like that allegation. Mahirap na, we give it too much weight there. Well grounded, no? They want to see facts, they want to see things first before jumping to conclusions. We are in full support of the fight of Duterte sa drugs. And we also pray that he will fight also smuggling because that is stealing money from our country. Sa isyu ng smuggling, halos tawanan lamang ni Aranza ang mga naisiwalat dahil bukod sa kasama niyang Pangulo sa mga nagbunyag noon sa kaso ni Davidson Bangayan, ito rin ang lumansag sa smuggling ng bigas sa Davao. In my long years na laban sa smuggling, wala pa akong narinig na nag-smuggle na isang Duterte na nag-smuggle sa rice. Now, even sa mga relatives ni... wala akong narinig yan. Nakiusap din ng ilang leader negosyante na tigilan na ang witch hunting dahil hindi ito nakakatulong sa ekonomiya ng bansa. Yes, everybody should exercise their freedom of speech as a Filipino, and if we love our country, let's not do those things in front of everybody. Lumaki daw kasi ang potensyal ng bansa sa international arena nang maging tila rockstar ang Pangulo sa ASEAN Summit. And I can see that he has gained a certain level of popularity. That should be a plus because people now knows our president. They all praise for a president, and they say that they are very happy, they are very proud that Philippines have finally a leader who could really pursue its own independent mind, its own independent way of running a country. Para sa PTV News, George Bandola. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.